This is Karina and welcome to another video, and today, as you can see on the title, I'm gonna do my go-to makeup here in America, here in United States, since super init dito, summer. I'm gonna start my makeup. Every time I do my makeup, the first thing is naglalagay ako ng clips kasi yun ang kailangan ko. Dahil marami akong baby hairs at saka para walang sagabal. Ayan. So by the way, bago pala ako mag-start sa paggawa ng makeup ko today, is I'm so proud na magme-makeup ako, na magsasalita kasi ang tagal ko rin nagme-makeup nang hindi ako nagsasalita sa vlog. Like kung makikita nyo sa mga previous makeup vlogs ko and sa mga dati kong YouTube channel, hindi talaga ako nagsasalita. I mean, bihira. Pero ngayon, sasalita ako. Bago ko gawin yung makeup ko, nagpe-prep muna ako ng face and I'm using the Originote moisturizer and the Originote sunscreen. So, kung napanood nyo na yung previous vlogs ko, yung ilalagay ko dito, nireko ko to sa inyo kasi ito talaga yung dito talaga ako hiyang and ito talaga yung mas naging effective sa akin na products from Originote. And kailangan talaga kapag magme-makeup, kailangan ng good prep, good skin prep kasi yun ang nagdadala ng makeup natin. So ako, what I like about this product is super hydrating niya sa skin and moisturizing. Since it says here that it's brightening moisturizer and meron din siyang niacinamide, cyanidemic acid, and fruit blend extract. So, first time kong gumamit ng Originote last September 2024 and nagustuhan ko siya. And the next is sunscreen. Kailangan ko pa rin to and kailangan talaga mag-sunscreen kahit hindi tayo lumalabas ng bahay kasi kailangan natin ng SPF sa face. Sa lahat ng sunscreen na natry ko, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko and talaga yung holy grail ko kasi it has ceramide, vitamin C, and tremella. I don't know if nasasabi ko siya ng tama, if pronounce ko ng tama, don't judge me. So, ito yon. And kung mapapanood niyo yung previous vlog ko, pinakita ko doon na may mga stock pa ako niyan. Pero kasi hindi ko pa alam kung kailan ako makakauwi ng Pilipinas. Kaya baka hindi rin umabot yung mga stock ko. Kasi ang nadala kong stock yan, tingga dalawa lang. And ako kasi kapag gumagamit ako ng new skincare, hindi ako yung basta-basta gagamit. Nagre-research talaga ako. Kasi may mga skincare kasi and may mga ingredients sila na hindi pwedeng ipag-combine, ipagsabay sa another skincare product na may ganong ingredient. And lahat ng skincare ko is good for acne and dark spots. Kasi actually hindi naman ako nagkakaroon ng acne. Bihira lang, once a month kapag malapit na yung mens ko. And ang puro meron sa akin sa face is yung mga dark spots, yung pinagbakasan ng pimple. Kasi, I don't know, pinaka-hirap talaga akong i-control is yung wag kong i-prick yung pimple, like wag kong matamaan. So, yun. Kaya siya nagmamark ng ganyan. Kaya yun yung beauty tip na may bibigay ko. Kapag meron kayong active pimple, wag nyo silang gagalawin. Like, ingatan nyo na wag matamaan, or what, kasi doon mag-i-start yung mga marks. Pero yung Originote na to, what I love about these products is na-help niya talaga yung face ko when it comes sa dark spots. So ayan, tapos na ako mag-skin prep. Ang next ko naman gagawin is mag-lip prep kasi until now, hindi pa siya magaling, pero pagaling naman na siya. And for lip prep, I love using this Vice Cosmetics lip oil in Melon Magic. Ito talaga yung gamit kong shade.
Pero ito, hindi ko pa siya ginagamit. Kasi, fun fact guys, kapag bumibili ako ng makeup, kahit anong makeup, concealer, lipstick, foundation, powder, or whatsoever, 2 piraso talaga ang kinukuha kong binibili ko. For example, meron akong gustong lipstick and kailangan pag bumili ako nun 2 piraso, 2 magkaibang shade, ganon. Ewan ko, gusto ko may ka-partner in life yung mga makeup ko. Tsaka kasi lalo na pag gusto ko yung product, gusto ko meron akong alternate shade para sa makeup na gagamitin ko. I hope you get what I mean. So, yun. So guys, by the way, ito palang makeup na gagawin ko is perfecto for me. Since summer dito sa US and I have oily, acne-prone skin. So, ayun. Pero, ang ginagawa kong makeup dito, simple lang, katulad lang din sa Pilipinas. Pero kasi, hindi talaga ako nagfa-foundation kapag may lakad or what, pag pumapasok sa school, pag gumagawa ng videos, ang ginagamit ko talaga is only concealer. Nagpa-foundation lang ako kapag may event, may prom, gano'n, may mga event na important na kailangan ng full coverage foundation and Kemerut kasi yung impact ng light. So ako, ang ginagamit ko talagang concealer is one and only yung Sam concealer. Maraming ganun na ako, siguro mga 4 na ganun na or 5 since 2023. Bakit? Wait lang. Before you judge me guys, bakit ganun pa lang siya kaunti? Kasi nga, full coverage siya. At saka kahit i-dot mo lang siya, sobrang dami niya nang na-distribute na product sa face mo. So, a little goes a long way sa M concealer. And sadly, isa lang yung nadala ko kasi ito na lang yung natitira. Like yung isa, binigay ko siya sa sister ko. Now, I'm loving and I'm trying this Sunny's Face Concealer. I have 2 shades and the shade that I love to use for my under eyes, nose, forehead, and chin for brightening is the shade Butter. And for my spot concealing, I love to use in the shade Flan. So now, ito yung gagamitin ko, si Butter, for my bright Kemerut. This is how the packaging looks like. Ayan. Actually, hindi ko to first time gamitin. Kung mapapanood niyo yung mga vlogs ko or yung mga TikTok video ng mga makeup, ginagamit ko siya. Pero wait lang, ang daldal ko, nakalimutan ko mag-color corrector. For color corrector, ang ginagamit ko naman is the Get Ready With Me Cosmetics, yung ganyan nila. Yung kina-customize. So, eto, actually nakapag-try na rin talaga ako ng color corrector. Pero it's from Get Ready With Me. Pero yung version na liquid, yung concealer, ilagay ko na lang dito sa skin. Pero kasi, gusto ko namang itry yung mga cream color correctors. And ang tagal ko na rin hindi gumamit ng corrector, like taon na. Pero kasi bago ko umalis, bumili ako ng color corrector kasi kailangan ko yun. Like, guys, tingnan nyo naman yung face ko. Ang dami kong dark spots. Ayan, yung under eye, yung mga dati kong pimple na pinag-iwanan dyan. So, dito ko siya ginagamit. Ito yung ginagamit ko. Lalo na kapag gusto kong mag-light makeup and ayokong gumamit ng full coverage concealer or foundation, color corrector talaga ang nagsisave sa akin. So, for color corrector, I love using peach and yun talaga yung kailangan to correct your spots on your face, like your under eye, your dark pimple, yung dark marks ng pimple natin. So, peach talaga ang ginagamit dyan. And for the green one, yun naman ang ginagamit sa mga red marks, yung dito malapit sa nose, yung mga mapupula. So, now, dahil kita nyo naman, papalapit pa lang ang aking visitor, kaya gagamit ako netong, basta panoorin nyo na lang.
Ayan, kita nyo na agad yung difference, di ba? Ito, compare siya dito, ang dark, sobrang dark niya. And dito, naglighten siya, like, iba talaga. Kasi, kapag gumamit agad ng concealer, na hindi gumamit ng color corrector, ang tendency niyan, yung concealer, at nalagay mo siya sa skin mo, nagigray yun dito. Nagigray, so, ang pangit nun, di ba? Ayaw naman natin ng ganun. Kaya kailangan ng color corrector. And pag color corrector, ang ginagamit ko talagang pang blend is my middle finger. Kasi ito yung may pinakamahinang pressure. Kasi kapag ito, di ba, masyadong mabigat. So kapag ito, mahina lang. Mahina yung pressure niya sa skin. Lalo na we should protect our eyes kahit external lang yan. Kasi mahirap na, di ba? And I'm going to use this green para sa redness. And you know guys, every time na magbe-blend ng mga products sa face, the best thing that you're going to do is using your tapping motion. Huwag niyong i-glide ng ganon or masyado kayong harsh kasi guys, we should be very cautious when it comes sa face natin kasi sobrang nipis lang ng skin ng face natin. Kapag lagay na ako ng color corrector, huwag mo na kayong mabahala kung may mga hindi pa nabiblend dyan kasi mabiblend siya later. So now, magpa-proceed na ako sa concealer and I'm gonna use the shade Butter. And for my spot concealing, I'm gonna use the shade Flan. Tapos ko na rin ang aking base. As you can see, hindi naman super, okay naman yung super, diba? Flawless na yung face ko tingnan. Kaya may mga nagsasabi talaga na nagfa-foundation ako kahit hindi naman, kahit corrector lang or concealer lang naman ang gamit ko. And now, gagawin ko na muna yung brows ko kasi kapag gumagawa ko ng brows, medyo matagal. And gagamit ako ng wipes kasi kailangan kapag gagawa ng eye makeup, lalo na pag brows, dapat walang anything sa mga brows natin para mas kumapit, lalo na kung gagamit ng brow gel. Kasi mas maiiwasan din ito yung mga white flakes na nabubuo sa brows natin. I'm gonna use this brow gel from Vice Cosmetics and matagal ko na rin itong gamit like mga January or February kasi super favorite ko to. Hindi ko to masyadong ginagamit. Minsan lang kapag gusto ko ng kapag attend ako ng mga magagandang bagay sa buhay.
Tapos ko na rin yung pag-apply ng brow gel. Pero magpo-pause muna ako sa eyebrow making kasi kailangan very dry siya bago ako mag-apply ng eyebrow pencil. So magpo-proceed na ako for my blush. And I'm going to use this BLK All Over Paint in the shade Summer Haze. So ito, marami na rin akong natry na liquid blush. Pero ito yung lately kong ginagamit. So, when it comes sa blush, dalawang shade lang talaga ang ginagamit ko sa blush. Yung light pink or peachy nude. Yun yung mga bet ko talaga sa blush. Kasi I am warm to neutral undertone. And now, magpo-proceed na ako sa bronzer and contour. Pero in today's video, hindi ko naman kailangan super bronze, magko-contour na lang ako and gagamitin ko tong Strokes Beauty Love in the shade Mochaccino kasi tumataba talaga ako. Actually, kapag umaalis ako ng bahay, hindi ako gumagamit ng bronzer or contour. Pero kapag gusto kong ng medyo bronze, medyo feeling ko parang ang hina ko today, gumagamit talaga ako ng bronzer kasi bronzer it gives warmth to our face, and kapag nafe-feel ko medyo mataba ako or what, nagko-contour ako. Gaya na itong ginagamit ko. I guess, tuyo naman na yung brows ko. And gagamitin ko naman tong JMCY eyebrow pencil. This is duo kasi meron na siyang brush. Meron na siyang spoolie. So, as you can see, yung brows ko ngayon is iba yung shape. Nabanggit ko na yan sa previous vlog ko. Ang shape talaga ng brows ko is medyo pa-round. Pero, nagbawas ako, like, nag-shape ako ng brows into sharp. Yung ganyang sharp na shape. Pero kung makikita nyo, patubo naman na yan. May mga hairs dito, tsaka dito. So, tapos na akong gawin yung eyebrows ko. Ito yung itsura niya. And, ganyan ko lang siya gawin. Sobrang dali lang. Pero, depende sa mood. Kapag gusto ko ng extra, very laminated talaga yan. Pero, kasi ngayon, gusto ko yung natural looking brows lang. Kaya, nag-shape din ako ng brows. Kaya, yan yung itsura niya. When it comes sa brows, gusto ko talaga plakado yung brows ko. Kaya, gumagamit talaga ako ng concealer underneath and above my brows. So, ito hindi ko na siya lalagyan kasi puro concealer lang na may laman nito. Yung tira na lang dito sa brush yung ginamit ko. Next naman is nagsiset na ako ng powder on my face. Gumagamit ako ng loose powder, pressed powder, and even yun lang pala. Hindi ako gumagamit ng foundation powder kasi sobrang heavy na nun sa face. Pero today, in today's vlog, I'm going to use this Get Ready With Me loose powder in the shade Bright and Pink. Ayan. Actually guys, totoo nga yung sinasabi nila yung mga nababasa ko sa TikTok. Sobrang risky gamitin ng powder na to kasi
Sobrang luwag nung ganito niya yung cup. So, kapag itataktak nyo siya dito sa takip, kailangan gentle and may pag-iingat kasi matatapon, sayang. Ang dami pa naman yung laman. And ang laki niya pala sa personal ah. So, we're almost done. Ito na yung base ko. And idadust ko lang siya nitong powder brush ko. Next ko na magagawin, mag-apply lang ako ng konting color sa eyelids ko kasi gusto ko lang, trip ko lang. And I'm gonna use this Lucky Beauty blush, yung Aura blush nila in the shade Tension. Kasi mayroon namang shade dito na brown. Ito na lang yung gagamitin ko. Guys, blush to ah. Ito na talaga gagamitin ko today kasi ito talaga yung madalas kong gamitin as eyeshadow kasi hindi ako ma-eyeshadow eh. Tamad din akong mag-eyeshadow. Kaya ito na lang, at least one color pa. At kapag gusto ko ng mag-bronzer or contour, ginagamit ko rin to. Kapag gusto ko mag-contour, ito yung ginagamit ko, yung brown. Pero kapag bronzer, pinagko-combine ko sila. And then, like what I've said, gagamitin ko tong same shade na brown for my nose contour. Next thing that I'm going to do is to curl my lash using this Glam Fix eyelash curler and mascara from ZC. Actually, sa lahat ng eyelash curler na nagamit ko, isa sa pinakamaganda and nagustuhan ko is itong Glam Fix. Bukod dun sa eyelash curler ng Nichido. Kasi guys, tingnan nyo, very curly. And dupe siya ng Polash Lash Curler. So, ayun. Kasi sobrang, ang maharlika nung Polash Lash Curler. Actually, nagkaroon ako ng ganon. Pero yung old version, and ngayon kasi meron na silang new. Matagal na yung new nila na yun. Hindi ko lang alam kung last year ba or what. Ganito sila. Same sila ng design. Look, tingnan nyo. Very curly. Tapos, this ZC mascara. Ito, pangalawa ko na to. Nagsisi ako, ba't hindi ko pa dinamihan yung pagbili? Mura lang naman to. Less than 200 pesos lang to, guys. I swear. Kasing level niya yung Maybelline Sky High mascara na nagamit ko. Yung purple at saka yung pink. So, we're almost done, guys. And kailangan ko na din talagang tapusin tong vlog na to kasi magpi 50 minutes na yung video. And kailangan ko siyang madaliin na. And yung last thing na gagawin ko is my lip makeup. And I'm going to use this Vice Cosmetics Perfect Kiss Lip Liner in the shade Chef's Kiss. By the way, meron siyang sharpener dito sa end. And it's retractable. And then, I'm gonna use this BLK Cosmetics Lip and Cheek Water Tint in Toasted. Ayan. Actually, kapag umaalis ako ng bahay, marami talaga akong ginagamit na lip products. Iba-iba. Lip balm, lip tint, liquid matte lipstick, bullet lipstick. Pero kasi lately, medyo na-addict akong gumamit ng lip tint kasi ang tagal ko na hindi gumagamit ng lip tint, like years na rin, 2021, 2022, 2023, mga ganun. As you can see, nude yung shade ng lippy ko. Dadagdagan ko lang netong another nila and it's in the shade Strawberry. So this is the final look.
for today's video. I hope you like this video and thank you for watching this vlog. And ayan, ito yung makeup look. So far, nagustuhan ko talaga siya, as in. And yeah, super basic lang and perfect to this summer. Personally, here in USA kasi mainit din talaga dito like summer. So yeah, thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!